third time nag-apply at na-approve ulit ako dito kay Benny Loan App. As low as 4,000 pesos yung first approval niya, and then nasa atin kung magdadagdag tayo ng loan dito. 30 days to pay siya and not 7 days to pay at guaranteed na makakautang. Totoo ba? Well, before that, disclaimer ha, this video is not sponsored and this is basically based on my personal experience lang para mabigyan ko kayo ng heads up, maging aware kayo sa bagong update daw ni Benny Loan App ngayon. Well, in this video, magkakaroon tayo ng updated application or update sa inyo regarding Benny Loan App kasi buhay na buhay siya. Hindi siya fly-by-night loan app. Napakatagal na po ng loan app na ito, which is nag-offer siya ng instantly nga. Sabi niya doon sa app, instant loan offer nga po, which is giving naman. At ito pa, registered and licensed to operate pa din po siya. Nasa active list pa din po siya ng list of recorded online lending platform sa SEC website. Under kay Wing of Integrity, o diba? Buhay na buhay pa talaga siya. Kaya ko naman siya na-notice na naman kasi every time makita ko yung ads niya sa aking IG story, is alam ko na to, nag-a-update tong app na ito, may bago siyang improvement. I don't know kung improvement talaga or changes lang. Anyways, downloadable po siya sa Google Play Store at sa V-App Store sa may mga Vivo devices dyan. Well, tamang update lang ulit tayo ngayon dahil madami niya ng downloads, madami na nakapag-try talaga dito. So, okay pa din ba siya as of now? Nag-improve ba talaga siya or medyo pumapabor na ba siya sa atin ngayon? But anyways, before I start, if you are new here in my YouTube channel, so nagre-review po ako dito ng different loan apps, loan services online, legit man or hindi, existing man or hindi. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagsasuggest tayo or nagre-recommend tayo, nagbibigay ako sa inyo ng tips regarding different loan apps online. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong videos, you can consider subscribing and clicking bell button para lahat ng videos ko is notified and updated ka. Well, back to Benny Loan App. Guys, if ever na gusto nyong mag-apply dito or mag-re-apply dito, pwede naman kasi katulad ko, third time na ako nag-apply dito. Different numbers lang yung ginamit ko kasi matitrace kasi yung previous application ko. Well, upon downloading this app po, bubungad po dito yung kanilang authorization statement po, no? So, alam na natin to kapag mga loan app, no, that we need to agree daw for us to proceed. So, pinroceed ko siya. Inagree ko po ito. Which is dito guys, hindi naman din nagbabago tulad pa din ng dati, no? Sa first timer, nag-offer daw siya instantly up to 12,000 pesos. And then, marami siya mga description dito sa baba, which is huwag na natin pansinin to kasi guys, malalaman naman natin yan lahat ng gusto nyo malaman dito later on. Anyways, click lang natin tong instantly apply. And then here po, we need to input our mobile phone number and then magpapadala po sila ng verification code po sa mobile phone number natin. And siya din naman yung magpapadala. And after po nito is mag-create po tayo ng 6-digit password po na very unsecure din kasi kahit isang digit lang na magkakapareha like 99999 is magpo-proceed siya. So, unsecure yung ganun, no? But anyways, I have no choice naman kasi gusto ko nga siyang subukan. So, pinroceed ko pa rin po yung application. And right away naman is we need to input our personal information here. So, guys, ito yung mga personal info po na kailangan po nila. So, gender, birthday, marital status, education, addresses, email, at nagre-require sila ng second phone number, ha? Anyways, dito sa baba, nakalagay din, may social account. So, ito yung mga yun, guys. Nandiyan sila Facebook, sila Viber, sila WhatsApp, si Skype. So, pipili ka na isa dyan. Pero, utang na loob, huwag niyong piliin si Facebook at saka si Viber. So, for me, mas safest po si WhatsApp at saka si Skype. And then, mag-i-enter din kasi tayo ng account dyan, eh. Anyways, this is followed by the work information. And kung makikita nyo po dito, guys, no, wala siyang nakalagay na employment status, occupation, industry, wala siyang ganon. Ilalagay mo lang yung company name mo. Sinabi ko nga dyan, none eh. Pero carry pa din, guys. We need to fill up lang talaga nito. We need to undergo this one para makapag-proceed tayo sa next step. Which is yung next step is the contact information na. Nagbago si Benny Loan App sa contact information or the character reference, ha. Kasi before po, 5 talaga yung hinihingi nila. Ngayon 3 na lang, no. So, buti naman kahit papaano. So, anyways, magdadirect din po siya sa ating phone book list. Hindi natin kailangan manually fill up. May choices sila dito. And then right away, magdadirect siya sa ating phone book list. So, after filling this one, mag-undergo ako ng facial recognition dito. And then followed by my ID information na. So, for you to have an idea, guys, ito yung mga IDs po na hinihingi po ni Benny Loan App. And unfortunately, hindi lahat available. Lalo na yung National ID, PhilHealth ID, yung mga yon. Pero kung ikaw ay may Voters ID, Teen ID, and other IDs na nandito, so good for you, no? So, anyways, ang pin-provide ko po dito is my Voters ID. And then magta-take po ako ng photo po ng aking
ID dito and then i-input ko rin po yung aking details ng ID like my ID number and full name, birthday, mga ganun. And then right after po nito, hindi po pinag-iisipan, system generated, instantly nga, di ba? Instantly ang sabi niya, kaya instant loan offer, agad-agad po, nandito siya. Ang dami po nito, kaya sabi ko sa inyo, kahit sabay-sabayin nyo to, pwede. Basta as long as kaya nyong bayaran, of course, no? But, wait lang. Kasi titingnan muna natin, sisilipin muna natin kung ano yung nagbago ngayon kay Benny Loan App. Kasi ganito pa din naman before. Pero sabi niya nga, nag-improve daw siya. So, let's see. Well, nag-apply ako dito, guys, ng isa. Kasi alam nyo, pare-parehas lang siya, oh. Naka-alphabetically lang po yung product listing niya dito, which is ito nga yung mga pinapautang niya. Pero iisa lang naman yung in-offer nila from 3,500 up to 15,000 pesos. So, for me, I tried Benny F. And then, click lang natin yung evaluation. Then, antayin lang po natin yan. Well, after po ng evaluation, so, ang aking approved loan offer daw po is 4,000 pesos. So, diba? Ang laki nito. So, mind you ha, 4,000 lahat to. Kung i-evaluate ko to or applyin ko lahat to, 4,000. Ang laki din, no? Pero wait lang, isa-isa lang muna tayo, no? So, hindi ko itong apply. Well, don't worry. Sabi ko nga sa inyo, not auto disbursement naman po ito. Very transparent si Benny. Don't worry. And nakalagay nga po dito, no, na hindi siya 7 days to pay. 30 days to pay with the loan amount of 4,000 pesos. Well, don't worry. Nandito na rin naman yung amount na ma-receive natin, which is hindi siya buong matatanggap. 2,800 pesos na lang po yung matatanggap natin sa 4,000 na niloan natin because of the fees niya na 1,200 pesos. So, lumalabas po, 25% of our loan amount po, yun po yung binabawas nila sa atin. For 30 days to pay na ito. Okay ba sa inyo yun? 30 days to pay, ha? Kasi di din sa baba, guys, nandito na yung repayment plan po natin. So, 30 days to pay siya, pero nahati siya sa 3 installment. Every 10 days po, yung payment natin dito. So, sa first installment natin, magbabayad daw tayo ng 3,200. And then, sa second installment, 760. And then, sa third installment is 40 pesos. So, do you think okay na yung 25% na service fee po nila or fees nila na binabawas, 25% of our loan amount for 30 days to pay? With the 3 installment, no, mabilis lang din yun, no, every 10 days. Kung sana man lang one time, and okay na lang din naman sana siya kung buo siyang matatanggap kasi hindi siya buong matatanggap. Though, hindi nga siya 7 days to pay, pero nahati siya sa 3. Every 10 days to pay siya. Well, kung ako'y tatanungin nyo, sa dami na ng mga loan apps or OLAs po na na-experience ko bago man or existing po, no. So, kung ito, if I'm going to compare this one sa other OLAs na na-experience ko na 7 days to pay, mas okay to. Wait lang ha, mas okay to. Kasi nga, yung mga na-experience natin na 7 days to pay, almost 50% yung interest rate nila. Ito, 25% 1 month to pay. Pero hindi ko sinasabi na mangutang kayo dito at recommended ko siya. Hindi ko yun nire-recommend, guys. Sinishare ko siya sa inyo at bahala kayong mag-decide kung gusto nyo siyang utangan kasi for me, mataas pa din po ito. Hindi pa rin siya makatarong. Well, kung tatanungin nyo ako kung may nagbago ba kay Benny Loan App ngayon since nagkaroon nga ng update tong app na ito. Well, for me, guys, nagbago lang yung format ng application. Medyo umayo siya ngayon compared before and then nagkaka-shuffle-shuffle lang ng pagkakasunod-sunod. Yun lang naman yun. Pero sa loan offer, ganun pa din naman siya. Gusto mo pa din bang mangutang dito? Well, wala akong magagawa. If ever gusto mo pa rin siyang itry, at least na-share ko yan sa inyo, nabigyan kita ng heads up. And then, basa ka na rin dito sa comment section kasi for sure, madaming naka-experience nito based sa experience din nila para meron tayong ideas before trying this loan app. Again, pag-isipan nyo pong mabuti kasi hindi rin naman biro talaga mangutang. Don't worry, guys. Palagi akong mag-update sa inyo. Dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!